Good morning po sa ating lahat. Amen. Okay, alam ko na bawat isa, tayo po ay nagsasama sa Panginoon, hindi dahil kung saan po yung meron po tayo, hindi, kaya hindi po tayo kasi alam ko po na kilala nila talaga ang Diyos. Amen? Amen. Salamat din po, nakarating po ng maayos yung makikita po natin dahil po po ay pagkabas na share. O yan po yung pinupuntahan po namin batay doon ng mga Bible student, sana po sila tayo punta ng kami. Salamat, darating po sila ng safe. Pero ang usapan po kasi namin, susulit po sila doon sa pagkabag. Kaya nasakuhan naman po na picture po tayo, sabi ko kayo lang ang pupunta nito. Iyahalin na lang namin kayo po. Salamat po, available po sila. Sukan po natin ang ating Bible, mga kapatid, dito po sa Book of Job. Ito pong pag-aaralan natin hindi na po ningin sa atin ito, dahil na lang po na-fix po sa atin. Pero naniniwala po ako na meron pa rin po tayo na tutulungan dito. Amen. Dito po sa Job chapter 1, verse number 6 hanggang 12. Dito po sa Book of Job. I hope na habang pinag-aaralan po natin ito, magkaroon po tayo ng magandang pananaw po patungkol po sa mga problema na dumarating po sa atin. Okay? Yan po yan. Book of Job, chapter 1, we'll begin reading from verse number 6 down to verse number 12. Babasahin po na, basahin na lang kung pakinggan na lang po kasi pupunta po mamaya sa verse number 23. At meron po akong gusto kong bukayin sa Leviticus sa mga bagay po na ito sa chapter 2 ito. Sa verse number 6, nandiyan ako kayo? Dahil nalaman po ako ng mga tao sa akin po dito. Now, there was a day when the sons of God came into present themselves before the Lord, and Satan came also among them. Now, gusto kong i-underline po, umarkahan niyo po yung word na there was a day. Dumating ang isang araw. There was a day. Kumitan niyo po yan. And then, sabi ng verse number 7, and the Lord said unto Satan, whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, from going to and fro in the earth, and from walking up and down it. And the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one fearing God and eschewing evil. In verse number 9, then Satan answered the Lord and said, doth Job fear God or not? Hast thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side? Thou hast blessed the work of his hand, and his substance is increased in the land. But put forth thy hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. Yan po yung claim ni Satanas. Sabi niya, alisin mo lahat yan. Tignan natin kung hindi kayo isumpa sa iyo. Diba po? And verse number 12, and the Lord said unto Satan, behold, all that he hath is thy power, only upon himself. Put not forth thy hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. Gusto ko po na buwitan niyo rin po yan. I-underline niyo po, napakahalaga po yan, mga kapatid, yung Satan went forth from the presence of the Lord. Umalis po agad sa Satanas sa harapan po ng Diyos. Now, ang title po ng ating pag-usapan ngayon is, what is the devil expecting from Job? What is the devil expecting from Job? You see, the Bible said Satan went down. Bumaba po agad si Satanas. Ang sabi po ng Bible, pumunta po sa bahay ni Job. Ito po, no? The Bible says, meron po siyang ginawa at gagawin po kay Job. Now, ano ngayon ang inaasahan ng diablo kay Job? Nakita niyo po, mga kapatid, na kapag meron pong ginawa ang diablo po sa buhay po natin, may inaasahan po ang diablo sa atin. Okay? May mga binabanggit po dito sa Bible na mamaya ayaw po natin, isa-isa po natin na binanggit din po ng Diyos. Isa po dito yung try that. Sabi po ng Diyos, you try that. Sabi ni Satanas sa Diyos, you try that, put forth your hand to him, and I promise you, you will curse you like this. Yan po yung diablo, mga kapatid. What is expectation from you? Inaasahan niya na meron
mangyayari po kay Job. So, tingnan po natin mamaya kung ano po ang mangyayari. So, pray po muna tayo. Pray. Ang maraming Diyos na banal, nakita po sa lahat, Panginoon. Salamat po sa oras po na ito. Kapala ko ni Panginoon, ibigay po sa amin kalakasan, sa matinong pag-iisip, Panginoon. Kaya po nandito kami sa church natin. Alam po namin kung sino po ang aming po pinag-iikulan. Salamat po po ay privilege namin po sa buhay po namin, Panginoon, na makasama po namin kayo, makapag-iikulan po namin kayo dito sa bibig po na ito, Panginoon. Salamat. Privilege din po na makapagturo sa inyong mga anak. Alam niyo po ang aming puso, Panginoon, hindi po dapat. Po ay binibilang ko po ang aming sarili na marumi, Panginoon. Natawarin niyo po sa aming po mga kasalanan, Panginoon. Linisin niyo po ako upang maabot ko po, Panginoon, yung holiness, yung requirement ng yung holiness, Panginoon. Kasi kung hindi po kayo ikilos sa oras po na ito, wala akong kwenta ang alalabasan po ng preaching po ito. Pero Panginoon, naniniwala po kami, I pray, Panginoon, ng Holy Spirit, ang pumilos sa aming po kalagitnaan, at siya po ang umahusap, maglagay, magturo sa amin na aming po pag-aaralan ngayon. Gamitin naman po ang aming po mga lagi, at hindi po po sa inyong likuran. Ibabahin po po ng pride, Panginoon, na ibigay niyo sa aming puso, Panginoon. At alisin niyo po ito upang kayo po ang mayangat sa oras po na ito, Panginoon. At pinapangako po, Panginoon, na promise the Lord na kung meron mga po glory na makukuha po o ibabalik po ito sa inyo, Panginoon. Muli, patawarin po kami sa aming po mga kasalanan, lahat po na ito. Dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po kayong upo. So, yan po. In Job chapter 7, nakikita po natin dito, mga kapatid. Verse number 3 and also in chapter 29, verse number 2. So, kailangan po pag-aralan po natin itong mabuti kung gaano po katagal ang problema po na ito ni Job na dumating po sa kanyang buhay. Yan po muna yung titignan natin, mga kapatid. Hindi po yung mga pangyayari muna. No? Kasi po, kapag meron po dumadating na pangyayari, mga kapatid, sa buhay po natin, hindi po natatapos sa oras po na yun. Meron po pong tinatawag na dalamhati. Tama po? For example, kapag namatayan. Pag namatayan yan, namatayan mo yan alas 12. Pero bakit ang haba ng dalamhati? Minsan makaabot ng 1 week. Minsan 2 week pa, ayaw pang italipin. Di po ba? Ganun po yun, mga kapatid. Kapag meron po dumating na problema sa buhay po natin, minsan oras na rin. Pero yung tagal, yung pumitignan po natin, yung dito po kay Job, yung pagdadalamhati po ni Job. May kita po natin na ang pangyayari po nito, mga kapatid, nangyari po ito kay Job, mabilisan. Napakabilis, mga kapatid. But yung effect po, dito po sa chapter 7 and also in chapter number 23, na makikita po natin dito na ang sinabi po ng Bible is all about months. Months po yung pagdadalamhati po ni Job. Hindi po sinabi kung 12 months, 13 months, 15 months pa yan. But months, yung haba po ng pagdadalamhati ni Job para siya po ay maka-recover. But if you go and study, kung mag-aaralan po natin dito po sa chapter 1 naman, it seems to me that it only transpired for a year. Matagal po ito, mga kapatid. Mamaya ay kita po natin. Kaya po, dahil nasabi po ng Bible, tignan ito there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. And the Bible said, Satan came also. Imagine that, mga kapatid, nasa langit na po sila na diyan po kaharap ang anak ng Diyos. Pero sabi po ng Bible, nandito yung si Satanas, umakyat din. Tama po? Kasama din po si Satanas na nakikipag-meeting. Yung one day po na yun, mga kapatid, na akala mo ganun na rin. Tama po? Akala mo one day lang. Pero ang nakasalaga po dito sa Bible, nakabutin pa na ng months. Mahabang panahon. Tama po? Naiintindihan po ba natin, mga kapatid, nakasunod po kayo? Na kung tayo po ay aware, mga kapatid, na kung tayo po ay nag-iingat talaga, na lahat po ng nangyayari sa buhay po natin, sa ating buhay, akala po natin minsan dumagawa po tayo ng problema, o dumarating ang problema po sa buhay po natin, akala po natin one day na po yan.
Opo, isang araw lang ang problema. Minsan nga po, wala akong basic. Oras lang. Tama po? Napanin ba mga kapatid? Oras lang ang problema. Pero ang epekto pala sa buhay po natin mga kapatid ay 1 months. Napakahaba-haba na. Napanin po mga kapatid. At ilang po sa atin ngayon, nasa loob po ng building po na ito mga kapatid. Isang beses lang, for example mga kapatid, sa mag-asawa. Tignan niyo po Lalong 2015 pa yung isang oras na problema po na yun. Pero hanggang ngayon 2025 na, dala-dala pa rin po yung problema po na yun. Okay po. Now, sana po mga po natin, mga kapatid, makasuma po tayo sa mga bagay po na ito. So, huwag po tayo, sa ating mga kapatid, huwag po kayo magkadala. So, bago po i-preach po ito sa inyo, pinreach ko muna sa sarili ko. Kaya habang sinasalan sa mundo, talagang ayaw ko mga preaching. Sabi ko, ang hirap ng bahasa yan. Pero, no preaching. Pinakausap ka po eh. Di ba po, pinakausap ka po ng salita ng Diyos. Kaya nga po, sabi ng Panginoon, nakawarin na lang po. Wala po magagawa kung malapit talaga. Pero titignan po natin mga kapatid dito. Sabi ko dito, it covers naman. Yung 1 day po dito, it covers naman para naman po ma-recover po si Job sa kanyang problema. Okay? Tignan po natin mga kapatid. So that is Job's experience with God in his ordeal sa kanya po na masama o panging kasaysayan mga kapatid. Now, I'm simply saying mga kapatid na if you were live o kung kaya po ay mabubuhay ka po ng mahaba-habang panahon, 50 years old, o aabutin ka pa ng 60 years old, mahaba-habang po yun. This Job one day could be our day. Amen? Ang sinasabi ko po, kung kaya po ay mabubuhay pa ng mahabang panahon sa mundo ito at hindi pa tayo mamamatay, ito po yung kinakailangan ng maunawaan po namin mga kapatid sa mensahe na ito. Sapagkat ito pong isang araw ni Job, maaari din na maging araw din po natin sa darating na panahon. Amen! Opo. Naunawaan po ba mga kapatid? Amen! Now, but the good thing is, if you are a part of the church, yan naman po ang kagandahan. Now, titignan po muna natin kung ano naman po ang importance muna ng church. Kagandahan ng church para lang po maunawaan po natin. Ano po ba ang kagandahan na meron ng church o maging parte ka ng isang church? It is very important mga kapatid because the good thing is na kapag dumating man sa ating mga kapatid yung buhay na ikaw po ay magkaproblema na katulad po ng problema na nangyari po kay Job, sapagkat akala niya isang araw lang po talaga yung problema. Pero yung epekto pala napakarami po ang mahabang ng epekto. Na maaaring kapag ito naman, ito sa buhay po natin, alam na po natin kung ano po ang gagawin natin. Amen? So number 1, the good thing about having a church is you have a pattern on how you overcome your bad days. Diba? You have a pattern. At least naririnig na po natin sa church. At least nandito na po kayo na masasabi natin na hindi kayo pastora. Meron din isang preacher na natalakay yung ganyan, na nagkaroon ng problema si Job. May nag-preach doon patungkol sa buhay ni Job. At least alam mo na ngayon. Tama po? Alam na po natin ngayon at hindi na po tayo magiging ignorante mga kapatid. Alam na po natin ngayon ang gagawin natin kasi narinig na po natin. So, maaari sasabihin ng iba, Brad, hindi mangyayari sa akin yan, nangyari with you. Tama po? We are living on the sunshine. Diba po? Pero mga kapatid, hindi po lahat ng buwan sunshine. Tama po? Meron pong buwan na tatulan. Hindi nakabagyo pa kayo. Diba? Sunod-sunod yung dadating na bagyo. Bukas po pala, pwede pa natin yung bagyo. So magkakaroon po ng araw na hindi sisikat ang araw sa buhay po natin. Mga kapatid. Pero at least, at least alam mo na, may pattern ka na. Okay? Number 2, you will know it in advance. It means you are prepared. Mag-prepared ka, magiging handa ka, you can prepare it. Alam po natin na hindi po tayo magugulat na lang, bakit mangyari sa akin yung problema na hindi po
kasi narinig na po namin sa atin ng pastor, tama po. Nakikita na po natin sa Bible na yung nangyayari sa ibang mga character sa Bible, mga kapatid. So, hindi po ba good day po ito? Oo po. Hindi problema na dumating. Ay, alam mo yan, ganito yung ginawa na doon. Makiprepare ka, alam mo yung gagawin mo. Kaysa yung hindi na nag-church, wala ka sa simbahan, yung rich po ito, hindi mo na pakinggan. Pag dumating yung problema sa'yo, magwawala ka na lang. Tama po? Ganun na lang po. Kaya nga po, yung iba ayaw po maniwala mga kapatid dito eh. Sa Bible. Yung iba nga po may Bible, pero hindi naman po pinabasa. Tama po? Ayaw po nilang maniwala sa Bible na yung sinasabi ko ng Bible. Kasi ang akala po nila, alam ko na yung mangyayari sa akin, alam ko na yung makapasan ko, alam ko na yung dulo ng buhay ko. No? Pero sinasabi ko po dito, at least you can prepare. Kita niyo po? Now, kamayin po kayo. Tulad po ni Apostle Paul, we are admonished by the Apostle Paul about the second coming of the Lord Jesus Christ. Tama po? And we do not know when. Hindi po natin alam kung kailan darating ang Panginoon. But at least, alam po natin na babalik siya. Tama po? Alam po natin kung kailan siya babalik. Hindi po, pero alam po natin na babalik siya. Okay po? Dahil alam po natin na babalik ang Panginoon, makakapag-prepare po tayo mga kapatid, makakapag-lingkod pa po tayo ng marami. Makakapag-ready po tayo kasi alam po natin na meron Kristo babalik. Amen? O number 3, good things na meron ng church, you know that it will come to pass. Okay? I know problem will come, but problem will not stay. Darating ang problema, pero hindi mananatili ang problema. Tama po? Problem will come that day. That the Bible says, the life of Job, in verse number 6, tignan niyo po sa verse number 6, there was a day in the life of Job, pero pakinggan niyo po, this time, we will have only a record. Hindi po natin nakita si Job, hindi natin siya namukaan, hindi natin alam kung ano yung height niya, kung ano yung kulay niya, pero meron na lamang po record na nagsasabi sa kanya. Bakit po? Patunay po ito na ang problema po ni Job, lumipas na. Nakasulat na lang, tapos na. Tama po, ang problema po, hindi mo na i-stay, lumilipas po yan mga kapatid. Kaya nga po yung tao na nagsasabi wala kang problema ba? Problema ba? No? Kapag ang tao po walang problema, yan po yung problema niya. Lahat po nagkakaproblema, amen? Lahat po yan. So, problem will come, but it will stay. It will give you tears in the evening, but it will give you joy in the morning. Ganyan lang po yan. Kaya napaka-importante po, no, na maintindihan po natin ito. Bakit? Malalaman po natin ito pag meron po tayong church. Napakalaga po, no? Malalaman po natin pag nandito po kayo, tinuturuan po tayo ng ating pastor, na itong mga bagay na ito, maaaring dumating sa buhay mo. Darating talaga yan. Now, what is Satan expecting to see in Job's life after the death naman? Now, God allowed to try Job in two different, difficult ways. Pinahintulutan po ng Diyos sa Satanas na gawin mga bagay na iyon kay Job. Kita niyo po mga kapatid, lahat po na nangyayari kapahintulutan po ng Diyos. Opo, si Satanas nagpapaalam pa sa Diyos natin eh. Turuan ko yan, hindi naman talaga ano yan eh. Hindi naman talaga faithful yan. Ikaw pag umulan, hindi na sisimba yan. Kaya po, ikaw tignan natin kung magsisimba yan pag walang pera. Pero nagpapaalam, nakita po natin, di ba? Nagpapaalam po si Satanas kay Job, mga kapatid. Una, tignan po natin yung pamamahan po ni Satanas at yung kanya pong i-expect sa mga tao kay Job pagkatapos po ng trial. In chapter 1, mga kapatid, Satan claimed, ito po yung claim ng Diablo kay Job. Job is faithful because he is blessed with family and wealth. Kaya napagyan si Job kasi maganda, maayos yung kanyang pamilya at pinagpapala mo sila. Kaya matapagyan sa iyo pero sige, Diyos, tanggalin mo yan, subukan mo kung hindi ka isupa niyan. Grabe ko si Satanas yun, ang hamon. Diba po? And so what God did, mga kapatid, ano po ang ginawa po ng Diyos? God allowed Satan to take Job's family and wealth. Sabi ng
yung kumpira, sinusubukan ko, kilala ko yung anak ko. Matapat sa akin yan, sige, kunin mo lahat ng pamilya niya, patayin mo Tapos kunin mo lahat ng kalilangan niyan. Diba po, ang laki ng tiwala ng Panginoon sa atin So yan po yung una. Alam niyo po mga kapatid, hindi naman po madaling talagang kawalan ng lahat sa akin. Tama po? Kayamanan, lalo kay Job. Hindi po madali yan kasi hindi po ganun kadali mga kapatid. Kasi lahat po yan, investment, pinaghirapan mo yun Tama po? Tingnan niyo po sa Job verse 3. Yan. Sabi ko ng verse 3, his substance also was 7,000 sheep. Tignan mo punta Sabi ko dito, was 7,000 sheep and 3,000 camels and 500 yoke of oxen and 500 asses and every great household, so that this man was the greatest of all the men of the east. Kita niyo po yung kayamanan ko dito. Dito na naman po tayo sa bago na naman tayo dito, 500 yoke of oxen, yung meron pang 500 baka. Dito po, meron kang 7,000 sheep, yung tupa mo 7,000, talagang araw-araw talaga, papalitan. Grabe, he also possessed 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke pairs. Magkakapalit ko yan, 1,000 po yan, mga kapatid. Okay? So, 500 females, and donkeys, and every great number of servants. Pati servant kasama. Pati yung mga servant, mga katulong kasama. Kasama po, pag namatay lahat po ng hayop na yan, mga animals po na yan, sino po ang mag-aalaga? Ano po gagawin ng mga servant? Makakaalisa na yan. Job, ano po gagawin namin dito? Wala na kaming aalagaan. Patay na lahat. Kaya sabi po ng Bible, yung great servant ni Job, wala rin. Umalis din ko ng wala rin mga kapatid, yung mga trabaho. Aalis ko yan. Kaya tinanong po natin dito sa 1 verse 18. Job 1 verse 18. Tignan niyo po yung mga nawala po dito pa. 7,000, 1,000 animals. Ito po. Nawala po yan sa loob po ng isang araw. And then, sa 1 verse 18, ayun po ang sabi ng Bible, while he was yet speaking, there came also another. Nagsasalita sila, nag-report pa lang kay Job. Sabi niya, Job, ako po, yung baka mo namatay, yung 7,000 sheep mo, bigla na lang nawala, namatay po sila. Tapos yung mga alagad mo, mga great servant mo, yung 500 yoke na magpapares, namatay din. Hindi namin alam kung anong sakit ang nangyari sa kanila. Nagkal namatay ng sabay-sabay. Tapos yung mga nag-aalaga, nagsinuwian na kasi wala nang alagaan. Tapos hindi ka nagtapos na mag-report yung isa po na yun. Sabi po ng Bible, meron na yung pumunta isang servant at nagre-report. Namatay na yung lahat ng kanyang mga alaga, tapos dumating pa itong isa na to. Ang sabi, and then said, thy son and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. Tama po? Ano nangyari sa kanila? Verse 19 po. And behold, there came a great wind from the wilderness, and smote the four corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead. And I only escaped alone to tell thee. Mga kapatid, 10 po yung anak ni Job. Diba po? Namatay na yung report Job, yung ano mo doon, yung 7,000 sheep mo, patay. Yung bumulag ka ang dami doon. Paano ko may pinibigyan yan? Nasa pa yung alaga. Tapos maya-maya, sa labihin ka, yung 500 oxen mo na pares, patay din. Yung 3,000 mo na baka, o na sheep, o kung ano man yan, mga hayop lahat, patay, wala talagang natira, pati yung mga nag-aalaga, wala na din. Umalis na. Tapos biglang may kasunod. Hindi pa tapos nag-report yung isa, may tumakbo naman, bakit? Yung bahay doon, yung 4 na corners ng bahay, di ba? Bakit? Ano ba nangyari? May tumating ng ipo-ipo. Kaso Job, ayaw sana sabihin pero patay na yung mga anak mo. Ito ba? 10 anak, patay. Nadaganan sila. Sabi niya, ako na lang ako nakaligtas, kaya nabigay ko ako sinasabi ko sa servant. Okay? Nakapay ko, mga kapatid. Sabi
kasi doon, kumakain yung mga anak mo, pero may dumating, patay silang lahat. 10 anak mo ni Job, ari-arian ni Job, patay sa loob lamang po ng isang araw. Okay? Tama yun ba? Nag-religion mo, kapatid yung ba ito? Yan. So lahat po ay wala ni Job sa loob lamang po ng isang araw. Pero meron pa po dalawa kasi apat po yung nag-report to the end. Alam naman po natin kung kwento po na ito. Si Satanas po, hindi po nagtagumpay sa una. Hindi siya nagtagumpay, pinakay yung mga alaga niya, 1,000 of animals and then servant, and then ano pa po yung kasunod, yung 10 anak niya, patayin. Hindi po nagtagumpay yan si Satanas, mga kapatid. Kaya, number 2, tignan niyo po Number 2, in chapter 2, Satan went after that, kasi hindi po siya nagtagumpay sa una. So sa pangalawang pagkakataon, ito naman po ang later job kay Job. Is that Job is only served God because he has good health. O diba? Ang ganda po ng no? Isang balas, hindi siya nakuha. Pinatay ko yung anak niya, nakakalakihan niya, pinuha ko na sa kanya. Nagsasamba pa lang sa Diyos. Galing ko na lang ang Panginoon. Sabi niya, kaya alam ko man sinasambayan ni Job kasi tignan mo yung itsura niyan. Ang takas-takas good health. Di ba po? Maayos ang kanyang kalusugan. Ito naman po ang sabi ng Panginoon. So God allowed Satan to harm his health. Sabi ko tiwala ng Panginoon kay Job, mga kapatid. Sabi ng Diyos kay Satanas, sige, go ahead. Subukan mo, saktan mo siya. Pero huwag mo lamang siyang papatayin. O pinahihintulugan na siya sa Satanas, ha? But Job still did not curse God. Kaya ito, no? Hindi pa rin niya sinumpa yung Diyos kahit alam niyo po yung nangyari sa kanya mula ulo hanggang talampakan, tinubuan ko ng pizza. Tinubuan ko siya ng sakit sa balat, mga kapatid. Pero hindi niya po sinumpa ang Diyos. Hindi po siya nadala, mga kapatid. Sinubukan ko lahat ng ito, pinahintulugan ko lahat ng ito ng Diyos. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo ngayon, mga kapatid. There are some people who are serving God for who He is and not for what He has done. Tama po? Marami pong tao ang naglilingkod dahil may ginagawa pong mabuti ang Diyos sa kanila. Amen? Amen. Pinagpapala sila ng Diyos, maayos yung kalusugan nila, wala silang sakit. Dahil maganda ang treatment ng Diyos, magsisimba ako. Tama po? Pero pinatunayan po ito ni Job na siya po ay naglilingkod because of who He is. Maglilingkod ako kasi kinalawa ng Diyos ko. Okay, bulutin na yung katawan ko sa kanan. Ibabalik naman po ng Diyos. Ako, mamatay ng anak ko. 10. Babalik naman yan. Parang 11 na. Tama ko kasi binalik eh. Amen? Binalik po ito mga kapatid. Pero nagkala po ng tiwala ni Job sa kanyang mong Panginoon. Na po, nagtitiwala siya hindi dahil sa nakakangkilit niya, kundi nagtitiwala siya doon po sa nagbibigay ng mga pinakangkilit niya. And not because of he has done in the life of Job, kahit na wala po ang lahat kay Job, mga kapatid, naglilingkod pa rin po si Job. Amen? Amen. Mga kapatid, may God find us faithful men and women in this called before you tonight. Kaya po this morning. Ngayon po umaga po sa ito, naghahanap po ang Diyos ng faithful men and women. Mga kapatid, nakatulad po ni Job. Tignan niyo po mga kapatid, mga minamahal nito. Ngayon po nagaya ang Panginoon ng Job na naglilingkod sa Diyos. Napakahirap po. Sapagkat ang iniisip niya na wala na lahat sa akin. Meron po siyang karapatan magbalay. Amen? Meron po siyang karapatan na nasisingit ang Diyos dahil sa nangyayari. Pero hindi niya po ginawa, mga kapatid. Hindi po kasi dahil sa ginawa ng Diyos sa buhay po niya. Sana ganoon din po tayo. Amen? Hindi po dapat ang batayan ng ating paglilingkod sa Diyos ay yung ginagawa po ng Diyos sa buhay po natin. Ang batayan po dapat ng paglilingkod po natin sa Diyos kasi kilala po natin ang Diyos natin. Amen? Amen. Yan po. Yan. Now in verse number 12, tignan naman po natin dito. Ang sabi po dito, and the Lord said unto Satan, behold, all that he hath is in thy power, only upon himself.
Put not forth thy hand. So Satan went forth. Tingnan mo. He went forth. The Bible says, from the presence of the Lord. Now, naiintindihan po ba natin itong mga kapatid? Delikado mga kapatid. Ito po yung sitwasyon mga kapatid na nakakatakot. Ito po yung nakakatakot dito mga kapatid. Sabi ko ng Bible, there was a day. Nasabi ko ng Bible, yung mga anak ng Diyos nasa harapan. Sabi ko nga po kanila dito po. Pero nandudoon si Satanas. Anong ginagawa ni Satanas doon sa langit? Tama po? Anong ginagawa niya? Bakit nasa langit siya? Umakyat din po siya at nakipag-usap din po sa Diyos. Pero hindi po siya nagtagal. Sabi ko ng Bible, umalis po agad sa presensya ng Diyos. Nakakakaba po ito. Tama po? Umalis agad. Isipin niyo po kung bakit nakakatakot po ito. Kasi ang unang tanong po, saan po siya pupunta? Pagkatapos magpaalam ni Satanas, umalis agad eh. Saan po siya pupunta? At nung umalis po si Satanas sa presensya ng Diyos, saan po siya pumunta? Now, mabuti na lang mga kapatid, meron po conversation po dito. Nakasapin po dito mga kapatid, ay tinapag-usap ng Diyos sa Satanas patungkol kayo. Amen? And after that, nagkaroon po sila ng usapan. And after na magkaroon po ng usapan, dali-dali umalis si Satanas. At nung umalis po si Satanas sa presensya ng Diyos, the Bible says, kung nagtatanong po tayo kung saan po pumunta si Satanas, ang sabi po ng Bible, very clear po ito, pumunta po siya sa bahay ni Job. And Satan began to afflict Job. So what Satan is expecting after this, ano po ang ini-expect naman ni Satanas pagkatapos niya gawin po yung kay Job? Imagine mga kapatid ha, binigyan po si Satanas ng pahintulot ng Diyos para bisitahin si Job. Bakit po no? At nagsimula po si Satanas mga kapatid, pag binasa niyo po yan, nagsimula po yung affliction ni Satanas kay Job sa pamilya po muna ni Job. So what is Satan expecting now from Job? When he went down to Job's house, ano ang inaasahan ni Satanas? Number 1, 3 points naman po ito, tapos na rin po tayo. Diba? Gising lang po tayo. Number 1, he was expecting that Job will stop worshiping God. Yan po yung inaasahan ni Satanas. Alam niyo po yan mga kapatid. Maganda po na i-check din po natin yung mga sarili po natin. Whether you put your trust in God and not in our possession. Nakita niyo po? Napalahan po natin mga kapatid. Ang una pong play ng Diablo, kaya lang naman wini-worship kanya ni Job. Kasi kaya nagsasambayan sa'yo si Job. Kasi pinagpapatang mo yung pamilya niya eh. Magaganda mga ayos sila at marami kayong kayamanan, kaya talagang magiging yan sa'yo. Inaasal niya mo yung Panginoon eh. Di ba po? Pero pag tinanggal mo yan, lahat yan, tinanggal mo, isusumpa ka niya sa harapan ng mukha mo, Diyos. Pero yung ginagano niya yung Diyos mo, pero yung Panginoon, kaningit lang. Diba? Malaki ang tiwala ko yun. Sabi niya, diba? Mga kapatid, sabi ng Diyos sa kanya, okay, go ahead. Sige, gawin mo lahat na yan. Alis na, gawin mo na yan. Huwag ko lang sasaktan si Job. Ayan po yung sinabi ko ng Panginoon. Kaya matatandaan ko mga kapatid. Isang araw dumating po ang unos sa buhay ni Job na hindi po ito makaliwalaan ng kahit sinong tao na nangyayari pala ito sa buhay ng isang tao. Di ba po? Imagine mga kapatid, habang nag-report yung isa, dumating yung isa, yung mga 7,500 oxen, lahat ng mga animals mo namatay Job. Hindi pa tapos yung problema. Dumating na naman yung isang servant, nag-report naman, Job, bad news ako sa iyo. 4 times, mga kapatid, sinulat po sa Bible, pero sa King James nyo lang po mababasa yan. Yan po, magandahan yan. Sa King James Bible po, 4 times na binanggit po sa Bible na hindi pa tapos yung isa, dumadating na naman yung isang problema. Yan po, 4 times na minention po yan na hindi pa tapos yung nag-report, pero na naman problema. Nandiyan na naman yung isang problema, nandiyan na naman yung isang nag-report. Sinasabi ko sa inyo mga kapatid, sa buong maghapon po na iyan, mga kapatid, na wala po ang natigo. Nawala po na natin mga kapatid. Dito po sa case po na ito, makikita po talaga natin kung kanino po tayo nagtitiwala. Opo, saan ka nagtitiwala?
naniniwala sa iyong possession? O sa nagbigay ng possession sa iyo? Kung pag-aaralan po natin mga kapatid, sa buhay po natin, kung napapansin po natin minsan, napakahirap mag-ipon, tama po? Ang hirap po kayo mag-ipon, pero napakadaling magbaldas. Tama ba? Pag mawawala po sa atin yung possession na yun, ganun po mabilis. Nakukunawanin po ba mga kapatid kung gano'n po kalungkot yung naranasan po niyo? Na kung ano po pwede yung may reklamo, di ba po? Ay, pinagpaguran mo po. Pinagtyagaan mo po. Nagsikap ako dyan, hindi ko na yung buhay ko. Tapos gano'n-gano'n na lang, mawawala. Buisit na buhay ko. Di ba po, sabi ng mga Chinese? Opo, yun naman po talaga eh. Mga kapatid, talagang makakasal ka. Sasabihin natin minsan, mga kapatid, kung ano-ano mga masasakit na salita at isisisi na po natin sa Diyos, mga kapatid. But bless God, hindi po yan natin narinig kay Job. Amen? Hindi po natin yan narinig kay Job, mga kapatid. This is very dangerous. Pero tignan niyo po, he is the man who lived from riches to poverty. Mula sa pagiging mayaman hanggang sa pagkahirap. Imagine from riches to poverty, he is the man who lived from health to sickness. From blessed to curse, from everything to nothing, from better to worse. Ang sinasabi ko po mga kapatid, that bad thing can happen to good people. Kahit gaano makapabait, pwede mangyari sa ito, mga kapatid. Opo, kahit gaano makapabuti sa akala mo, maaari po namin maranasan itong bagay mo na ito. Tingnan niyo po mga kapatid, kung ano po ang kasalanan niyo. Mga kapatid, hindi mo siya nibete sa Diyos. Amen? Hindi po siya rebelde sa pamilya niya, hindi po siya irresponsable sa pamilya niya, mga kapatid. Hindi po siya nag-rebelde sa Diyos. In fact, mga kapatid, pag binasa po natin ito, na makikita po natin siya po ay meron po pagkatakot sa Diyos at itinanap po niya ang kasamaan. Sa verse 1, chapter 1, verse 1, mababasa at na po natin doon na si Job po ay perfect. There was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. Tinatakoy niya ang kasalanan. Wala po siyang kasalanan, pero bakit naranasan niya po ito? Amen? Hindi po siya masamang tao, mga kapatid. But we must understand that bad thing can happen to good people. Pwede po natin po maranasan, mga kapatid. At hindi lang po yan, mga kapatid. We must also understand that this is not a battle between Satan and Job. Amen? Hindi po ito away ni Satanas at ang Job. Ito po ay isang pag-declare ni Satanas ng all-out war against God. Hinahamon niya po yung Diyos. Bakit siya kaso sa langit eh? Hinahamon niya po kayo si Job at kasi ang Diyos at ang ginamit lang po si Job. Tawag niyo ba? Nandiyan po kayo mga kapatid. Dapat po natin maunawaan ito, mga kapatid, nakakala po natin pag nagkakaproblema ito si ganito eh. Hindi po. Malaki ang tiwala po sa atin ng Panginoon. Tayo lamang po yung battleground, mga kapatid. Tayo po yung inaasahan ng Panginoon na kapanig po sa Kanya. Mga kapatid, yan po yung nangyari po dito, mga kapatid, at hindi lamang po yan. Dapat po maunawaan din po natin na kaya nga po, kung alam po natin na meron pong away ang Diyos, at ang diablo, nag-aaway po sila, nagkakamulan po sila, malalaman po natin ngayon kung kanino po tayo magsasay. Amen? Kung away po nangyayari sa ating sarili, mga kapatid, sapagkat alam po natin na si Job, siya po ay sumasamba sa Diyos, matapat po siya sa Diyos, at pag nag-away po ngayon ang Diyos at sa Satanas, nandito po ngayon ang isang Kristiyano na naniniwala sa Diyos. Okay, tama ba niyo po? Ngayon, kanino po tayo magsasay? Pag naglaban po itong dalawa, napaka-importante po nito, mga kapatid, mahalaga po na makita po natin ito. Why? Kasi ang akala po natin minsan, kahit po yung sadya ni Satanas, hindi po. Hinahamon po niya ang Diyos po natin. Naapektuhan lamang po tayo kasi Diyos natin yung kalaban niya. Tama po? Yan, naapektuhan po tayo kasi ang Diyos po natin, yung kaaway po ni Satanas. But the Bible says, Satan is trying to prove to Job
that God is not worthy of His worship. That is what Satan is trying to do. Hindi ka dapat yung Diyos mo na nasambahin mo. Tignan mo yung ginagawa sa iyo ng Diyos mo. Pinahintulutan kang mamatay yung anak mo. Pinahintulutan kang magkasakit yung mga kinariyan mo. Pinahintulutan ako nila yung Diyos sa iyo. Huwag ko nang sambahin yan. Sambahin mo ko. Ibabalik ko sa iyo natin. Yung gusto ni Satanas, tama ko? Yan po yung labanan, mga kapatid. Nakuha niyo po ba, mga kapatid? Na even the Lord Jesus Christ was tempted by Satan to worship Him. Di ba po? Kung naaalala niyo po, sabi ni Satanas kay Jesus Christ, pag sinamba mo ako, sabi ng diablo po ito, sabi ng diablo sa Panginoon, pag sinamba mo ako, at papakirapakan at sasambahin mo ako, lahat ng bagay na makikita mo, ibibigay ko sa iyo. Yan po yung gusto ni Satanas eh. Kunin po yung glory na para sana sa Panginoon. Amen? Amen. Dahil ayaw po ng diablo, mga kapatid, ayaw ng diablo na sambahin po namin ang Diyos. So salamat po sa Panginoon dahil nirecord niya ang lahat po ng mga nangyari mo na ikabigay po sa Bible. At kung hindi po ito nakarecord, mga kapatid, mangangapak talaga tayo. Di ba po? Hindi po natin alam ang gagawin po natin pag nangyari po ito. Dahil kung hindi po nakarecord po, mga kapatid, posibleng maniwala din po tayo sa diablo. Amen. Pero alam niyo po, mga kapatid, ito po ay recorded and at the end of this passage, dito po sa chapter po na ito po ay klaro naman na si Job po ay hindi po nagkasala sa Panginoon. At hindi po siya o hindi niya sinumpa ang Panginoon. Okay? He didn't curse God like he foolishly. So he knew that Satan is a liar and Satan is limited and Satan is a loser. Alam po ni Job yan, mga kapatid. Yan po ang magandahan po kay Job. Ito po ang ilagay po natin sa ating po mga kaisipan, mga kapatid. Satan is limited. Limitado lamang po si Satanas, mga kapatid. Loser po siya, mga kapatid. Pero ang Diyos po natin is unlimited. Amen? Ang Diyos po natin ay winner and never a loser. Victory is won in Calvary. Tinapos na po ng Panginoon sa Calvary, di ba po? Kaya tignan nyo, buhay pa tayo, pero may kasiguraduhan tayo sa langit tayo pupunta. Di mo ba tagumpay yan? Kapag bumubuko itong building na wala po sa langit ka pupunta, wala kang pangakbay. Bakit? Victory. Ginawa ko ng Panginoon yan sa atin, mga kapatid. So Satan expecting that Job is cursing God. But only to find out that it will came to Job's house and found out that there is a man in a house shouting amen after those trouble, mga kapatid. Diba po? Pag silip ni Satanas, sabi niya, ay, wala na yan. Wala na yan si Job. Pakain na yung mga alaga. Pababa ka lang po siya, galing lang ka. Tignan mo nga ito na ni Job ngayon. May galis na. Ngayon nagpigsa, wala mo ba magpapakakas, makayo sa mga anak. Sigurado yan. Pagdating mo sa bahay yan, na sinusumpa niya yung Diyos niya. Pero pag sino, teka, bakit pinag-i-amen yan? Diba po? Bakit hindi nagsasabi ng hallelujah yan? Mga kapatid, tignan niyo po sa verse number 20. Dito po muna. Sa verse number 20. Ang sabi po ng Bible, then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down on the ground. And what? Worship. Sa kalakating tayo, ubus na ang lahat sa'yo, nag-worship ka pa rin. Amen. Di mo ba? Grabe mo, no? Nag-worship pa rin po siya, mga kapatid. At nakikita po natin sa verse 19 po, baba po natin sa verse 19. And behold, there came a great wind from the wilderness and smote the four corners of the house. And it fell down and fell among young men, and they are dead. And I only escaped alone to tell thee. Yan na po yung huling nag-report po kay Job. Sabi po sa kanya, they are dead. Patay yung mga anak mo, Job, yung mga pinalaki mo, yung mga paborito mo, mga pinakagat mo, yung mga lahat sila, walang natirang patay. Di ba po? Yan na po yung huling nag-report po kay Job, mga kapatid. And then, alam niyo po, mga kapatid, si Job, sabi po dyan, nung huling report na nakaupo na lang po si Job, umupo na po siya. Pero alam niyo mga kapatid, pwede naman po manatili na lang si Job na nakaupo eh. Ayoko na. Oo. Pwede siyang malalabos na lang eh. Dahil sa nangyari sa buhay niya. Maaaring pwede magpupay-pay na lamang po siya. At pwede siyang magsabi, ano ba kung nangyayari sa buhay ko?
Ano ba ito nangyayari sa atin? Bakit pinahintulutan ito ng Diyos? Tama po? Bakit? Bakit, Panginoon? Bakit? In fact, maraming Kristiyano, mga kapatid, na nagtatanong po sa Panginoon pag nagkakaproblema. Amen? Panginoon, meron kami discussion ng kasama ko. Hindi lang kami magkaintindihan, dadalasan niya na ako. Di po? Pero alam niyo po, kapag nagsusumbong ng isang tao, di ba? Pero alam niyo po, Panginoon, inuwan niya na po yung mga gamit niya. Tapos, iniwan niya na kami, Panginoon. Bakit? Di ba po yun po lagi tanong? Bakit? Yung alam ko, Panginoon, hindi naman namin pinapabayaan yan. Lahat ng gusto niya, binibigay namin, pinag-aaral namin siya, kompleto, o baon niya, tawas ko. Pero bakit nagawa niya sa atin yung Panginoon? Bakit? Amen? Kung bakit? Puro ganun po ang katunungan, mga kapatid. Pero ang Bible po ay very clear. That thing is happened in the life of Job, and the Bible says, sa verse number 20, he arose. Ito yung pinatapon natin nila. He arose. Ay, Job arose po lang. Sabi po niya, tumayo po siya. He arose. And what happened next? And rent his mantle and shaved his head in Aguda and fell down and on the ground. And what is the next na sinabi po niyan? Worship. Worship, mga kapatid. Opo, maniwala po ito. Hindi po nagreklamo si Job. Amen? Amen. Hindi po siya nagreklamo. Ano po ang inaasahan ng Job, mga kapatid? Pagkatapos na harapin niya ang Panginoon, umalis siya sa harap ng Panginoon, pinuntahan niya yung bahay ni Job, at ang buong makata niya na si Job, tapos na. Wala na yan si Job. Finish na yan si Job. Wala na yan. Wala na nag-iingin dyan sa bahay na yan. Wala na nag-praise the Lord, praise the Lord. Amen? Pero pagbaba niya, pag pinto niya siguro sa pinto, bakit parang may nag-iingin? Bakit parang may sumisigaw dyan ng hallelujah? Teka muna, bakit parang may nag-praise the Lord dyan? Di mo ba? Tignan niyo po sa verse number 21. Para mapatunayan po natin. Verse number 21. And Job said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I stand thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Amen? Kapatid, Satan lost his expectation. Hindi niya po nakuha yung expectation niya kay Job. Sabi sa Satanas, pababa pa lamang siya, wala yan. Kristiyano na yan, nagbabalot-balot na yan. Alam ko nga sasabihin niya, bakit pa nagbabaptis pa ako? Bakit pa nagbabayol study pa ako? Sayang, pagsimba ko din ang umaga, meron pa ang hapon. Di mo ba? Nagsosolving pa ako. Sayang kung ako bibigay-bigay ko din, ang laki pa naman. Pag nakikita ko si sister, malaki ako magbibigay. Diba? Nagtatay ng offering pa ako. Tapos ito rin pa naman kayari sa buhay ko. Ano naman buhay ko? Yan po yung pinasabi sa Satanas. Sabi ko sa Satanas, ayan ang sasabihin ni Job. Pero pag silip mo ni Satanas, mga kapatid, teka, sino yung nag-i-email dyan? Tapos na! Patayin mo na ka! Sino yung nag-praise the Lord dyan? Sino yung nagsasabi na naked kay I? Hubad akong dumating dito, hubad din akong babalik sa Panginoon, purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Yung grabe si Job, ito mo? Let me ask a question, mga kapatid. Kapag mayroon bang dumating po ng problema sa buhay po namin, what is Satan expecting in your life from you? Living in the church, living the Bible, living the soul winning, living the giving. Naunawa po natin, mga kapatid, na magpapadala talaga ng diabo, nasasabihin niya na papadala siya ng isang tao o kaya anong bagay ko yan, nasasabihin niya tumigil ka na dyan sa ginagawa mo. Nagsasayang lang ng mga oras dyan. Diba? Huwag ka nang babalikan sa simbahan, huwag ka nang magbasa ng Bible. Para nangyari, papakita ko sa ito, ha? Hindi ka dapat sa sinasamba mo. Para makita mo yan, para hindi mo na gawin yung mga ginagawa mo sa church, para hindi ka nababalik sa bahay mo, hindi ka nababalik sa Sunday evening, kasi umaga ka lang, pag may prayer meeting ka, hindi ka pa natin, para hindi ka umalis sa Thursday service ka pa, may special offering ka pa, may bigay ka pa.
sa pastor mo, di ba po? May child children ministry ka pa. May makwaya-kwaya ka pa. Lahat na lang dyan, pinasok mo. Sabi sa sana, sir. Grabe, no? Pero tignan mo po ngayon, ano na ang nangyayari sa buhay mo? Sabi siguro sa ganas. No? Nasaan ngayon yung Diyos mo? Ha? Pag-uwi mo na ngayon, wala kang ulam. Tapos, ang ganda ng suot mo, naglalakad. Uulanin ka pa. Tapos, masasalubo mo yung mga kumpare mo, aasarin ka. Di ba? Magpastay din sa langit. Nasaan yung Diyos mo? Nawala na yung kayamanan mo, nawala na yung pamilya mo, yung asawa mo, ay hindi ka pa maintindihan. Bukod sa bumangera na, nagsasalita pa talaga sa ministry mo. Masimba ka pa. Tama. Job, ano ka ngayon? Ano na gagawin mo? Stop worshiping God. Huwag mo nang sambahin yan. Pero nagkamali sa Satanas, mga kapatid. Nagkamali ito sa Satanas. Mali ang inaakala nito kay Job, mga kapatid. Mali ang akala niya. Salamat sa Panginoon, meron itong mga Kristiyano ngayon na nakaupo dito sa church po na ito, na meron itong mabibigat na problema sana, na hindi kayo dapat mag-worship ngayon dahil sa binigay ng diablo na problema sa inyo, pero nag-worship pa rin po kayo. Nabigito pa rin po kayo. Yan po yung dahilan na nag-worship kayo kasi hindi dahil sa ginagawa ng Diyos sa inyo, kundi dahil tinala niyo talaga ang Diyos. Sabi ni Job, wala ba akong karapatan na puro na lang ang makatanggap? Hindi pa ako pwedeng mawalan? Ang Diyos naman ang magbibigay. Tama po? Opo, marami kong nagsasaway sa atin mga kapatid. Minsan kaibigan mo. Amen? Minsan kapit-bahay mo pa sinasaway ka. Minsan sinasaway ka ng mga kamag-anak mo. Minsan kapamilya mo pa. Pero pag tinignan po natin dito mga kapatid, mas matindi po yung pagsasaway ng diablo dito. Amen? Nakita niyo po? Nasabi ko ng Bible kapatid, he arose. Job arose. Alam niyo po, ang nakakalungkot mga kapatid, kapag ang tao ay nagkaroon po ng problema, hindi mawawala na sa simbahan. Amen. Ito ba? Nawawala na sa simbahan, hindi na po makatayo. Pero sabi ko ng Bible, Job arose, tumayo pa rin po siya kahit ano pong mangyari. Pero alam niyo po mga kapatid, yan po yung inaasahan po ng diablo. Huwag ka lang tumayo. May problema kaya. May intindihan ka ng Diyos niya, tanong sa bahay mo. O ito rin. Bigyan ka talaga ng mga pagmaliwag mo dyan sa talas, pagkalayo mga kapatid. Diyan ka na lang, huwag ka na mag-church. Tignan mo yung nangyari sa'yo. Meron po ba sa akin ngayon mga kapatid? Kapag may nangyayari sa buhay po natin, ang sasabihin po natin, ang sasabihin ng kaaway natin, hindi na makakaiyan. Kailan natin na yan eh. Hanggang yan na lang yan. Pero, kung hindi po ang Panginoon, no? Na sa dinami-dami po ng problema na nangyayari po sa atin sa araw na po, ito na lang po pero nandito pa rin po kayo. Amen? Tumatayo po kayo, maniligo kayo kahit ang lamig-lamig, pumupunta kayo sa church, at ngayon nandito na po kayo. No? Pumupunta po kayo dito. Nagpapahayag lamang po yan mga kapatid na kayo po ay nakakatayo. Nag-aaroon. At hindi ka po nagre-reklamo sa Diyos. Amen? At sinasabi mo rin sa Panginoon na Panginoon, nagsasay ako sa panig mo. Alam ko, naglalaban din sa Satanas sa araw ng linggo na ito. Pero yung Panginoon, nagsasay ako sa iyo. Di ba po? Kaya nandito po tayo. Mga kapatid, pag ikaw naman po ay nag-side sa diablo, sigurado wala ka po ngayon dito. Tama po? Wala ka po dito. Bakit? At sa paandun ka, problemado mo ngayon, dupay ka, hindi ka makatayo. Yan po yan, mga kapatid. Imagine na, pagkatapos na nag-report yung isa, meron na namang report yung isa. Meron na naman dumating na nag-report, patungkol po sa mga anak. Halo-halo mga kapatid, na problema. Tapos si Job, nung bandang huli na, nakaupo na lang si Job. Uupo na ako. Nakaupo na lang po siya. Pero ang sabi ko ng Bible, hindi po siya uupo para maglupasay. Amen? Hindi po siya uupo para magwala. Yan po yung inaasahan ng diablo eh. Iisip pa mo na, umupo na si Job. Sabi siguro ng diablo, tingnan mo, umupo na si Job. Kaya na, magbawala na yan. Di ba po? Pero mali po yung inaasahan ng diablo. Iba po, yung sigaw po si Job.
Nagkamali po ang Diablo. Ang inaasahan po ng Diablo, sabi niya, his body is diseased. His wife don't even understand. Sabi ng asawa, bakit hindi mo pa isumpay ang Diyos mo? Di ba po, yung asawa niya, tingnan mo po si Job eh. Bakit hindi mo isumpay ang patay na lahat ng anak natin, lahat ng kalalian natin, patay na. Ako na lang nagiging sa Diyos. Yo, bakit hindi mo isumpay ang Diyos mo? Pagkatapos ay mamatay ka na. Bakit yung asawa niya, no? His kid passed away, his friend don't understand, his crop, lahat po yan ng mga bagay po na yan is gone, his money is gone, his security is gone. Di ba po, nagkakigsa po siya. And by that time, mga kapatid, the last messenger, nandiyan na po, nakaupo na po siya. But listen, his voice is brought out, sumisigaw po siya. And the last phrase na kanya pong sinabi sa verse number 21, ito po ang sinabi niya, yung last phrase po dyan sa verse number 21, blessed be the name of the Lord. Amen? Grabe po yung attitude po ni Job, mga kapatid. Kaya po yung sinabi niya, nakaupo na lamang siya, pero ang sinisigaw niya, blessed be the name of the Lord, mga kapatid. At ang gusto ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, this is part, cursing God. Napakalayo. Napakalayo po ang nakita po sa dalas ni Job. Napakalayo na yung sumpay ng Diyos. Sabi siguro ni Satanas, malabo. Sayang pa ako ng pamasahe papuntang langit. Hindi ko ito nakuha yung inaasahan ko. Pambiro, malabo ka na, lugi. Ito po. Bakit yun yung sinasabi niya? Ito po. Blessed be the name of the Lord. Sabi siguro ni Satanas, malabo pala. Imagine mga kapatid, kung gaano po ka-prostrated, si Satanas, di ba po? Hindi na sa inaasahan, hindi na po nakita doon kay Job. Pag silip niya sa bahay, hindi na, bakit ganun? Hindi naman yung inaasahan ko ba? Bakit nagsasabi si Job? Dapat nagsasabihin niya, wala kang kwenta ang Diyos. Pero ang narinig niya, blessed be the name of the Lord. Sabi niya, malabo ang inaasahan ko. Hindi ko makita ang inaasahan ko kay Job. Malabo mga kapatid, malabo ang sumpay ko ang Diyos. Ang tanong ko mga kapatid, may nakikita bang malabo sa buhay mo natin? Malabo ang sumpay nito ang Diyos. Diba po? Malabo ang hindi matid ito ng Sunday morning. Nagpadala ako ng bagyo. Kasi bukas padala din. Diba? Nagpadala ako ng bagyo ng gabi ng Saturday. Hindi ko nakasapatos na naman. Nakabarong ng tinig tayo magsisimba na naman. Wala akong inaasahan ko dito sa tao na ito. Late nga lang. Diba? Mga kapatid, may malabo ba, mga kapatid, sa buhay po natin? Naiintindihan niyo po kung ano po yung sinasabi ko, it's not about the atmosphere. Panahon. Hindi po panahon. Yung iba, alam mo, ayaw ko magsimba yan sa simbahan na yun. Kasi nakita ko na yung away ko eh. Diba yung atmosphere ko dyan? Next time na lang magsisimba. Di ba po? Alam niyo mga kapatid, kung maghihintay lamang po tayo ng magandang atmosphere, hindi ka talaga makakarating sa simbahan. Bakit? Doon pa lang, kung nasaan ka naroon, lagi nang sira ang atmosphere. Amen? Pero tayo kung naiintindihan lamang po natin, it's not about atmosphere. When you worship God, it's about the worthiness of whom you worship. Kaya tignan po natin ito, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon ngayon. Alam po natin na mamaya pwedeng ulan, na malakas ang ulan, so yung bagong darating na panahon ngayon. Bagamat po ulan, pero bakit nasa saan kayo ngayon? Bakit nandito kayo? Amen, dahil maulan, dahil alam nyo, nireport na nabagyo signal number 5. Pinapatunayan nyo lamang po mga kapatid, nag-worship kayo hindi dahil sa bagyo o ulan. Hindi dahil sa problema, mag-worship ako sa Panginoon kasi malaki ang problema ko, baka alisin ng Panginoon yung problema ko. Pero nag-worship ka, naman, kung may problema, at least kilala ko yung aming pinag-worship. Di ba po? Pinapatunayan lamang po natin na nag-worship po tayo ng ilan sa nag-hold ng panahon. Amen? Kasi kung makikita niyo po kung ang panahon ang magdidikta sa atin, magsisimba ako, magiging na. Tama po? Kung yung panahon ang magdidikta sa'yo, pero kung ang magdidikta sa'yo, yung naghahawak ng panahon, kahit dumagdagan, magsisimba ka. Tama po?
Pero nandito po tayo, mga kapatid, dahil kilala natin ang may hawak ng ulan, may hawak ng ating panahon. Kaya ang sabi ko ni Job, blessed be the name of the Lord. Ano po ang nangyari? So what the devil is expecting from you? Kapag ang diablo po ay nagpadala sa iyo ng problema ngayon, ano po ang inaasahan niya? Pag pinadala ko ng problema, yan po eh. Pag pinadala ko ng problema, si Brother Jojo, tapos na to eh. Uwi na ng Cavite eh. Ganun ba? O pag lumapit ang diablo sa iyo, binigyan ng problema na ako malabo. Nagsaya na ako ng oras dito, malabo mag-fake to eh. Malabo isumpa na ito ang Diyos. Mukhang tatagal ako sa bahay na ito. Kasi malabo ang nakikita, malabo ang inaasahan. Number 2, stop walking with God. Ito po yung pangalawa na claiming sa tanan. Kapag ginawa ko sa iyo, mag-i-stop na yan sa pagsasamba sa Panginoon. I-prove it, napatunayan mismo ng Satanas na sapat po ang Diyos sa buhay ni Job. Okay? Sapat po ang Diyos sa buhay ni Job. Buksan po natin sa dali dito po sa Job chapter 23 verse number 11. Babasahin ko po sa 9 po muna sa 9. Sabi ko dito, in the left hand, where he doth work, but I cannot behold him. He hideth himself on the right hand, and I cannot see him. But he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as what? Gold. Mga kapatid, naliwanag po ito. Tignan niyo po sa verse number 11. My foot hath held his step, his way have I kept, and not declined. Nangyari po ang lahat po ng ito kay Job. Ano po ang inaasahan ng Diablo? Tapos na. Ano po ang sunod? Okay, tapos na si Job. Ang inaasahan ko dyan, follow me. Hindi ka na Job. Ako naman ang subukan mo. Kapapalain din kita. Diba? Ganyan po si Satanas eh. Follow my step and follow my way. Pero nakita ng Diablo si Job. Okay? Kung nasaan po si Job, mula, hindi pa nagsisimula yung trial, yung affliction, o yung pagsubok kay Job. At nung nakita ko siya ni Satanas, ay nagtutuon pa rin. Nananatili sa kalooban po ng Panginoon. Amen? Nagsisimula pa lamang po na kastiguhin o kahirapan sa Satanas si Job. Nagtutuon po si Job. Nung wala pong kaya, nagtutuon pa rin po si Job. Nandito siya sa way ng Panginoon. Nung natapos na po ang trial, at nangyari na po ang lahat-lahat, namatay na yung kanyang mga anak, hindi na niya maintindihan ng kanyang asawa, mawala na po ang lahat ng kayamanan niya, nasaan po ngayon si Job? Nasa kalooban pa rin po ng Panginoon. Ilan naman po sa atin ngayon, ang mawawala po sa kalooban ng Panginoon kapag tayo po ay nagkakaproblema. Diba po, lalo-lalo na kapag nauubusan po tayo ng pera. Minsan naisip na rin natin mga kapatid na pumunta naman tayo sa pamamaraan ng mundo. Ayaw ko na din sa trip for healing, gaya ng people, gaya ng lottery. Bakit hindi naman sumubok tayo sa ibang way na tayo naman nagbibigyan? Tayo naman ang makakapunta. Yan kasi puro bigay. Diba po? Minsan ganyan po eh. Puro na lang ang bigaya, ang daming bigaya, ang hirap ng tao, nagre-reklamo na po, mga kapatid. Minsan ganun po ang nasa isip po natin pag nauubusan na po tayo ng pera. Pero tignan po natin sandali, dito po sa book of Psalms ni David, kung ano po ang naging pattern ni David sa book of Job. Ano po, patapos na po tayo. Psalms chapter 23, verse number 1. Yung statement po ni David, parehas na parehas sa statement po ni Job. Ang sabi po ng Psalms chapter 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I am one. He maketh me to lie down in green pasture, He leadeth me beside the still water. He restored my soul, He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Yet, though I walk the valley of the shadow of death, I will what? Fear no evil. For thou art me, thy rod and thy staff, they comfort me. Verse number 5, thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointed thy head with oil, my cup runneth over. And what is the 6? Surely, ano pong ibig sabihin yan? Absolutely, sigurado, certainly, mga kapatid, sure na sure po yan. Surely, goodness and what? Mercy shall what? Follow me all the days of my life. Alam niyo po mga kapatid,
ay statement po ni David. But if you are going to study the words, yung mga words niya mga kapatid, pag tinignan niyo po yung Hebrew words po nito, second ko lang po. Pag tinignan niyo mga kapatid, yung sinasabi po ni David, yung sinasabi po ni Job, lahat po yan ay synonyms. Magkakaparehas po yan mga kapatid. Makikita mo na lahat ng statement po ni Job at statement po ni David, makikita mo kay David at yung statement naman ni David at yung statement po ni Job, nagkakatagpo. Dahil na po yung pattern, kung ano po yung ginawa ni Job, ganun din po yung ginagawa po si David mga kapatid. Bakit? Parehas po sila na naniniwala na pagkakas hindi ko nakikita ang Diyos, hindi ko nararamdaman ang Diyos. Pero alam ko, kung nasaan ako at nag-i-stay ako sa will ng Panginoon at kung saan ako tinalagaan ng Panginoon, alam ko meron dalawang kasunod sa buhay ko. Ano po yun? Mercy, surely, goodness. Dalawa, follow me all the days of my life. Kahit saan ako pumunta, nakasunod yung dalawa na yan. Basta mag-i-stay lang ako sa will ng Panginoon. Parehas po sila mga kapatid. Hindi po, no? Hindi ko man makita ang Diyos. Wala man siya sa panahon ng trouble ko. Hindi ko man siya maramdaman. But if I will stay on His way, surely, certainly, di ba po? Absolutely goodness and what? Mercy shall follow me all the days of my life. Hindi ko ba napaganda yan mga kapatid? Saan ka lang pumunta? Mahirap man itong lugar na ito. Hindi ko man makita ang Diyos. Nandito man ako sa gitna ng kapaghatian na ito. May sama ako ng loob. But listen mga kapatid, surely, goodness and mercy keeps following me all the days of my life. Grabe po, no? Napakahirap po ng buhay na ito. Hindi ko man makita ang Diyos. Pero alam ko, at alam din po ng Diyos ang tinatahak kong landas ko. Di ba po? Alam ng Diyos ang kapigatian ko. Alam ng Diyos ang problema ko. That's why purity and goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Sometimes, mga kapatid, nakakalimutan po natin yan, mga kapatid. Ang inaasahan po ng Diyos, pupuntahan si Job. He will stop worshiping God. He will stop walking with God. Alam niyo po sa Satanas, dinidefine po siya sa Bible. Si Satanas po ay dinidefine po sa Bible. Napakatalino napakatalino niya po. Dinidefine po siya sa Bible na siya po ay wise. Very wise, mga kapatid. But this time, naging bigo-bigo po siya. Opo, mas matalino po sa kanya si Job. Amen? Akala mo hindi mo sasambahin ng Diyos sa ginawa mo? Akala mo umabot na ang aking mga paningin dahil sa problema mo pinakalig mo sa akin, Satanas? So, ano na lamang ang gagawin ko ngayon? Mananatili lang ako sa dati ng daan. Amen? Minsan, mga kapatid, pag tayo pong nagkakaproblema, ang hirap kong manatili. Amen? Napakahirap kong manatili. Pero si Job, sabi niya, mananatili ako sa dati ng daan kung nasa ako itinalaga ng Panginoon. Doon ako mananatili. Hindi ko man nakikita ang Diyos minsan sa kaliwa. Wala siya sa kanan. Hindi ko man siya makita minsan sa paglulimon ako. Wala kang Diyos. Hindi ko siya makita sa harapan. Pero pag nanatili ako sa daan ng Panginoon, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. So number one, Satan was expecting Job to stop worshiping God. Yan po ang inaasahan ng Diablo kay Job at sa atin din po mga Kristiyano. Number two, secondly, he will stop walking with God. Yan po yung inaasahan ng Diablo sa atin. Nag-i-stop na yan, wala na yan. And number three, he will stop waiting with God. Ito po yung number three natin. He will stop waiting with God. Makinig po kayo, in every trouble, God has a purpose. Amen? May purpose po ang Panginoon. We must learn to wait on God's purpose. Hintayin lamang po natin. Problema po kasi natin, mga tao, pinunahan po natin ng Diyos eh. Ang tagal naman. 30 years old na ako eh. Diba? Minsan, 18 pa lang, o kaya minsan, wala ako 15 pa lang, nagmamadali eh. Tawag po yung unahan po natin ng Diyos at plano niya po sa atin, mga kapatid. Diba po? Pag hindi na natin maramdaman, hindi na natin makita ang Diyos, gagawa na naman ng sarili ng daan. Amen?
Kaya gumagawa po tayo ng panibago natin diskarte, mga kapatid. Huwag po tayong gagawa ng panibagong daan. Sapagkat alam po ng Diyos kung ano po yung daan na nilalakaran mo na ngayon. Amen? Let our feet stay where God put you in. Because surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And we must wait on God's purpose. Pag hintayin po ang God's purpose, mga kapatid, you will come out better and not be there. Amen? You will get closer sa Diyos and not farther. Hindi ka mapapalayo. And you will be happy and blessed. Yan po ang gusto po ng Panginoon. Last verse po, Job chapter 23, verse number 10. Sabi po dito, 23 ng verse number 10, But He knoweth the way that I take. Kapatid, alam po ng Diyos ang tinatahak po namin daan. At sapagkat alam niya, you will come forth as gold. Yan po ang purpose na maging expensive po tayo kaysa sa dating walang talaga. Wala na po tayo, wala na po tayo talaga eh. Tama po, sa harapan ng Diyos, bantay-bantay po tayo eh. Pag di po nga po dito, susunod ka pa eh. Di ba po? Wala po tayo talaga, pero ang gusto ng Diyos maging expensive, dapat lumabas po dito. Expensive siya kaysa sa dati niya. Dati kung wala po tayo talaga ngayon, binigyan po tayo ng talaga ng Panginoon. Alam niyo po si Job, kung aaralin po natin ito, itinulan niya po yung kanya po sarili sa isang gold. God is not creating another gold. Kapag nagkamali ka, ako na yan. Inuwi na yan. Wala nang kwenta yan. Hindi po. Magkamali ka, nandiyan ang mercy, goodness ng Panginoon, and then ang gusto niya gawin sa gold na yun, pakinangin. Diba po? Try, pinapray po siya sa apoy. Para paglabas ko, dumaan po siya sa apoy, kailan po ba nagiging malinis ang dito? Pag dinadaan sa apoy. Sa pagsubok. Tama po? Ayan. Pag lumabas kang makina, mas expensive ka kayo sa dati. Yan po yan. Kaya mag-iingat po tayo mga kapatid. Sa atin po, kapag ang diablo po ay marap na po sa harapan po ng Diyos, mag-iingat po tayo kasi kanino po pupunta ang diablo? Sa bahay natin. Kung kayo mag-iingat na, mga kapatid. Oo, sure po yan. Hindi ko eh. Mabuting tao eh. Tayo po ba mabuting tao? Yung mabuting tao eh, tinry po ng diablo, tayo magpapaya. Kaya sigurado po yan, darating po yan. Dito po sa buhay po ni Job, makikita rin po natin na inaral po natin ito makikita po natin sa buhay po ni Job, ito po, na huwag din po natin basta-basta iiwanan yung mga asawa po natin. Kahit ano pa kung mangyari. Amen? Sapagkat yung asawa mo ang magsasabi sa iyo na ano na ngayon? Mananatili ka pa ba kung hindi mo yan? Nagkandamatay-matay na yung anak mo na wala sa Job. Nagkandawala na yung mga kahayupan natin, mga animals natin. I mean, mga hayop, naubos na ang kayanganan natin Job. Ngayon, sasambahin mo pa rin ba ang Diyos mo? Oo, sabi ko ng asawa ni Job yan, mga kapatid. Bakit hindi mo na lamang sumpain yung Diyos mo, na yung Diyos mo na yan, at mamatay ka na Job? Yan po yung sabi ng asawa ko ni Job. Curse God, and what? Dahil, mamatay ka, at least nakabawi ka sa Diyos mo. Grabe ko, no? Pero kung sabi ni Job, tingnan po natin, baka sabihin po natin hindi tayo nagsasabi ng totoo. Sa Job chapter 1, verse number 22, last na ito. Ayan, sabi po dyan, in all this Job, sin not, nor charge God what? Foolishly. Sino po ang sinasabihin niya foolish kung mamamang po dito? Yung asawa niya. Di ba po? Mga kapatid. Ito po, sa atin, mga kapatid, sa atin na lamang po ito. Pero tanong lang po, kapag kumikita po ba ang diablo sa bahay niyo? For example, sa mga misis po, ganyan po ba ang nasusubukan ng diablo sa bahay ko natin? Pero alam po, wala naman po sana makagpuan ng diablo na katulad po ni Mrs. Job. Amen? Amen! Sana po sa umaga po ito, na kapag bumisita po ang diablo sa bahay po natin, makatagpo po si Satanas ng Job sa bahay po natin. Huwag po natin kahit tulutan, mga kapatid.
na expectation po ni Satanas ay mangyari po sa buhay po natin. Amen? Kaya, namumutahan po kayo. So, meron po isang kwento, ano yung mga po yung kwento na ito. Joke po ito, yan saan po yung tao yun. Yung kwento po ng yung dalawang mga kayo, di ba? Meron po dalawang namatay sa banggaan ng sasakyan. Tapos, dinala po ngayon sila ng anghel. Yung anghel, dire-diretso po sa dalawang namatay at kinuha po yung isa po una kasi mabigat eh. Kinuha po at inanap po sa Diyos. Sabi niya sa Diyos, Panginoon, saan po namin ito ilalagay? Ang unang tanong po ng Diyos, bakit? May asawa ba yan o wala? Sabi po ng anghel, may asawa po. O, diretso na nanalangin yan. Tapos pinakita niya po yung single. Yung single, at hinarap ko sa Panginoon. Panginoon, ito po, saan naman po ito? Sabi ng Panginoon, o bakit? May asawa o wala? Sabi ko rin ng anghel, wala pong asawa. O diretso ng impyerno niya. Nakaya mo, bakit po Panginoon? Yung isa sa langit, yung isa walang asawa sa impyerno. Kasi hindi niya man naranasan ng impyerno. Di ko, kahit sa natin mga asawa po natin. Yan po ay biblical, siyempre, kaya hindi mo dapat iwanan ang asawa mo. Kasi ikaw ang magpapalakas sa asawa mo. Okay? Yan. So, salamat po sa inyong oras. Tapos na po tayo at maaari na po tayo at mag-pray tayo. Let's pray. Let's pray. Ang maraming Diyos na banal at nakilap sa lahat, Panginoon. Salamat po sa inyong mga salita. Namin pong nagpapag-aralan ng Panginoon. Salamat sa buhay po ninyo na amin pong nakikita, Panginoon, na talagang tinrayan po siya, kalawang niya po, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na lahat po na nangyayari sa buhay po natin ay may kapahintulutan po ninyo, Panginoon. Salamat namin sa inyo po ng galing kayo tulot. At kami naman po ay hindi po mga anak, Panginoon. At malalaman namin na kung ano man ang dumarating sa buhay po namin, ito po ay trials lamang, Panginoon, o pagsubok na pinahintulutan niyo, Panginoon, dahil sabi nga po sa inyong salita na kami po ay parang gold na gusto niyo po maging expensive, Panginoon. Salamat sa buhay po niyo. Kami po ay natuto, Panginoon, ng mga sirkunstansya, ang dumating po sa buhay po niyo, Panginoon. Nakapulutan po namin ang aral, Panginoon. Sa oras po na ito, Panginoon, kausapin niyo po, hindi po mga anak, kayo po ang mausap sa kanila, at kung ano man po ang bilin niyo sa bawat isa, Panginoon. Holy Spirit, ang siyang bumabayan sa amin. Namin pagkasigasin, namin po mga puso, at kami po ay magpapababa, mag-humble po sa inyong harapan, Panginoon. Sa oras po na ito, Panginoon, tulungan niyo po kami. Pray po kami, Panginoon, na tawagin po sa inyo dali-dali. Para po sa invitation. Habang tayo po ay nakapikit, hindi ko po alam kung paano kayo yung Panginoon. So, parang ikas na lang sa alam mo,